Nakita niyo na mga kapatid kung bakit ayaw na ayaw ni PRRD ng droga. Kahit kasi mayaman ka pa, pag mayaman ka, may pambisyo ka, may pang vitamins ka, may pang nutritionist ka, may pang doktor ka, nasa mas mataas na posisyon ka, mas mataas na estado ka sa buhay, pero tignan nyo ang perwisyong ginawa sa bayan. Di ba natin alam kung ano yung mga perwisyong pinagagawa niyan sa closed doors? Yung adik, ano ba typical na ginagawa ng adik? Na mahirap, nakakapatay, nagnanakaw, nang-hold up, nanggagahasa, nanununog ng bahay, arson. Yan yung ginagawa ng mga adik. Kaya si PRRD naiintindihan niya yung lagi kong sinasabi dun sa mga kaibigan ko. Nung bata kasi ako, pagka meron kang experience sa pagdodroga, cool ka. Marami rin akong na-experience until I realized na yung droga na yan ginagamit para sirain yung lipunan. Ang isang kasaysayan na nabasa ko nung araw ay yung opium na ginamit nung sinakop ng Japan ang China, wherein very patriarchal ang style sa China eh. So kadalasan mga kung fu master, may sarili-sarili silang dojo, no? Pag nilason mo yung padre de pamilya, sira yung pamilya, yun ang tinarget ng mga Japanese nung inintroduce nila ang opium. Kumakalat yung droga, lumalaganap kapag nilalason yung bayan para mas madaling masakop. Siyempre wala ka sa tamang katinuan eh. At laging sa lahat ng conflicts, isang magulong komunidad ang nakikinabang lagi. No? Kung mapapansin nyo, pinakamayayaman ng politiko, pinakamayayaman ng mga masasamang tao sa pinakamagugulong mga komunidad. Sa pinakamagugulong mga bansa. And then, nung naisip ko yun, natauhan ako na putang ina, hindi cool magdroga. Una magastos. Putang inang yan. Kaya ako, ang naging style ko nun, hindi ako dapat matuto mag-prepare. Yung mga nakaranas magdroga, alam yung ibig kong sabihin dyan. Hindi ka dapat matuto magrolyo, hindi ka dapat matuto magsunog, para may ibang gagawa, para pagka ikaw na lang, hindi mo nagagawing mag-isa. Kasi kung natutunan ko yun, baka ginagawa ko yun mag-isa. Kung hindi naging malakas yung paggabay sa akin ng Diyos nung bata ako. Kasi ngayon, may inom ako mag-isa. Naninigarilyo ako mag-isa. Baka nagaganon din ako mag-isa kung hindi ako ginabayan ng Diyos. Kaya yung mga tambay noon na nakakasalamuha ako, tanginan to senyorito. Yung iba may mga ganong komento. Siyempre sa simula, offer muna yan eh. Pero pag ako na yung bibili, so nakatulong din ako, ripot ako. Loko-loko ako pero may pride. Ayaw kong gamitin sa bisyo yung pera na binibigay sa akin pang kain. Hanggat maaari. So, gusto ko lang malaman ninyong lahat na ayaw ni Duterte ang droga because, number one, it destroys the country. Sinisira ng droga bawat pamilya. Isang addict sa pamilya, sira na yung pamilya. No progress. Ikalawa, sinisira nito yung komunidad. Sino nakikinabang? Warlords, drug lords, prostitution rings, trafficking, evil organizations, and corrupt politicians, and corrupt government officers. Yan lahat nakikinabang lang. Ikatatlo, poisoning the youth. Yung bata, pag nagdroga yan, wala na, sira na. It takes time. Ang hirap-hirap, parehab mo yan. O kaya lilipat ka ng community kasi pag doon pa rin kayo nakatira, may access ka doon sa mga, may access ka eh. Ikatatlo, ang daming buhay ang sinisira kahit yung bata hindi nagdodroga, papasok sa school, uuwi, puta, ni-rape na ng addict na tricycle driver, ni-rape na ng kinikilan na ng addict na jeepney driver. Bakit ko alam? Nakita ko, dinanas ko. Kikilan ka ng driver na bangag. Kasi I was commuting at a very young age. I was 13 years old. Maliit na mataba. So, mahirap mahirap. You have to understand na yung droga na yan,
kalaban talaga ng bayan niya. Lahat sisirain niya. That is why, gano'n na lang ang paghanga ko kay Duterte nung yun yung pinilit niyang gawin. Tinupad niya yung campaign promise niya. Na hindi ko naman alam na itong papalit pala sa kanya, na itutuloy daw yung mga reforma niya. Galit pala sa kanya dahil napunta siya sa listahan ni Duterte once. Totoo naman pala. Ipinakiusap lang siya ng ate niya. Umupo, bangag. Kung hindi komunistang sisirain yung bayan natin, natuta ng mga oligarko at ng mga kung anong putang inang partidong meron sila, kung hindi ganon, bangag. Na ganon din. Hindi lutang, bangag. So we have to, kaya ganon na lang ang ano ko, bakit sa mga Duterte. Diba? Hindi sila tuta ng oligarko. Walang makakapagsabing tuta sila ni naman. And I am very satisfied kung ano yung ginawa nila sa bayan.